Ayan na, oh. 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 Anak ng kagwang. Kawawa naman itong presidente ng mga bubonistang tanganista. Grabe, oh. Nagkunyari na nga hong may malasakit sa mga OFW at sinalubong po itong mga umuwi galing sa Middle East dahil sa digmaan. Aba, anak ng kamuti, oh. Kitang-kita po talaga ang galit ng mga OFW dito kay Bongbong Marcos. Talagang dinidma po siya ng mga OFW. Hindi ho nagsisinungaling ang video. Hindi man lang niyapos. Hindi man lang niyakap. At hindi man lang, mahal na Pangulo. Hindi man lang kumuha ng bayaran. Kitang-kita po ang pagkamuhi ng mga OFW pagdating po nila sa NAIA. Kanina po ho ito. At sinalubong po sila ni Bongbong Marcos kaya ang resulta nagkahiyaan na. Wala po talagang amor ang mga OFW dito sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas at malayong malayo ho kay former President Duterte at kay Vice President Inday Sara at sino mang Duterte oras kapag nakikita po ng mga OFW ang mga ito. Kabaliktaran naman ho kay Bongbong Marcos na parang kumaway lang sa hangin at walang nakita ang mga OFW na Pangulo ng bansa. Nakakahiya. O ito, Marcos admin pumaldo sa crisis ng ekonomiya ng ating bansa. Ayon po yan sa dating spokesperson na si Attorney Harry Roque. Pumaldo talaga para sa akin. Dahil ang pera po ngayon, budget ng gobyerno, ay pag inilabas, ay mabilis po dahil po di umano sa economic crisis. May rason ang mga buhaya eh. Kaya mukhang napabuti pa, no? Para sa kanila ang crisis dahil pag mangulimbat ng pera ay mabilis. Yan ang nangyayari ho ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Okay, pag-usapan po muna natin itong pumaldo di umano, dubli, no? Ang kita ng Marcos admin sa nangyayaring crisis po sa ekonomiya ng ating bansa. Tayong mga Pilipino, wala na, gapang-gapang na animal, lampas hanggang impyerno na po ang presyo ng mga langis. Pero itong mga buhaya, pumaldo. Kumita po ng doble, hindi lang siguro doble, kundi triple. Pakinggan po natin itong sinasabi yan patungkol dyan ni Attorney Harry Roque. Ang pag-uusapan natin tungkol sa ginagawang hakbang programa ng gobyerno patungkol nga dito sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at itong ang patuloy na oil price hike. Attorney, happy ho ba kayo sa nangyayaring mga programa tulad na lamang nitong last time sinuspende ng Pangulo itong pagtataas nga ng pasahe. Tapos may mga cash assistance na pinamimigay, pinamumudmod ang Pangulo para doon sa mga tsuper o sa mga apektado nga nitong oil price increase. At mayroon ding libreng sakay para sa mga kababayan natin na para at least maibsan naman yung epekto nga ng taas ng crudo o ng langis, no? Presyo ng langis. At naghahanap ang ating pamahalaan ng magiging source po natin ng langis, supply po ng langis, Attorney. Ano ho ba ang inyong assessment po hinggil nga po dito sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Hindi po yan magre-result sa pagpagaang ng pasani ng ating mga kababayan ngayon. No? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong putukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang mayroong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel. No? At ang dahilan dito ay unang-una, bagamat hindi naman nagbabago ang ad valorem taxes at excise taxes na pinapataw ng gobyerno, no? Ang nagbabago
ay yung napakalaking kita na napupunta ngayon sa mga Oligarkiya. producers o yung mga nagbebenta ng gasolina at diesel. No? Ganito yan no? Sa ngayon, ang pricing talaga ng ating gasolina at diesel, mga 25% napupunta sa buwis. Pero binibigyan natin ng 15% more or less ang mga nagbebenta ng gasolina at diesel. At yung iba ay sa iba't ibang gastos na, yung mga logistics cost. No? Na dyan papasok yung mas mataas na insurance at saka mas mataas na freight. No? Pero ang katotohanan yan, habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo na nakukubra ng mga oil companies. Simple mathematics yan Kung 25%, sabihin na lang natin 25% ang nakukuha nilang tubo, no? Kasi mas mahirap po 15%, no? So kung ang presyo ay 100 pesos, ang makukuha nilang tubo ay 25. Pero kung ang presyo ay tumaas to 1,000, ang nakukuha nilang tubo ay nagiging 250. Now, ang gobyerno ay nagpasa na ng panukalang batas ang ating Kongreso na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na babaan yung tinatawag nating excise taxes para sa gasolina at diesel, no, para yung 25% natin ay ibababa, pero mas malaki pa rin ang kita ng gobyerno kasi nga mas mataas yung presyo ng gasolina. Pero pagdating doon sa kita ng mga oil companies, hindi nagbabago, magiging 25% pa rin. So yung 25% nung ang presyo ay 100 ay 25, pero kung ang presyo ay magiging 1,000 ay 250. So kahit anong gawin mo na ayuda, ang katotohanan niyan, ang pinakakinakailangan ng taong bayan ngayon para maibsan ang epekto ng putukan sa gitnang silangan ay para magamit ng gobyerno, gamitin ng gobyerno yung inherent police power niya para limitahan naman ang kita ng mga nagbebenta ng gasolina at ang diesel. Kung dati-rate 15% ang binibigay natin sa kanila na mababa ang presyo, dapat siguro ngayong mataas ang presyo, kung nagdoble ang presyo ng gasolina at dati ay 15% ang kita nila, dapat ang gobyerno ngayon siguraduhin na ang kita nila ngayong doble na ang presyo ng gasolina at diesel ay 7.5% lamang. Pero hindi yan ang nangyayari. No? Ang nababawasan ay yung kubra ng gobyerno bilang taxes na dapat lang naman dahil yan talaga ay makakatulong no, para mapababa ang presyo ng gasolina at diesel. Pero habang hindi natin pinupuntirya ang patuloy na pagtaas ng kita ng mga nagbebenta ng gasolina at diesel, hindi pa rin natin mabibigyan ng ginhawa ang ating mga mamimili. Opo. Pero sa tingin po ninyo, attorney, yung ating gobyerno dito sa pagbibigay nga dito sa kahilingan nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isuspindi nga muna itong excise tax. Ito'y parang lamang short-term solution para at least man lang maibsan sa ngayon habang naghahanap pa daw sila ng iba pang mga sources para sa dagdag supply natin ng langis. Tama yan, no? Pero at the same time, kumita na naman ng gobyerno. Kasi nung biglang nagdoble ang presyo ng gasolina at ng diesel, nadoble rin ang koleksyon ng gobyerno by way of taxes. So ibig sabihin, tumaas na rin ang koleksyon ng gobyerno at kung panandaliang isususpindi yan, yan ay babawi lang ang mga mamimili, no? Dahil nadoble rin ang kita ng gobyerno nung nagdoble ang presyo ng ating gasolina. Pero sana, habang nandyan ang putukan, talagang suspindihin din natin yung pagkukolekta ng mga excise taxes nang sa ganoon naman gumaang-gaang ang buhay ng mga Pilipino. Pero habang hindi nga natin pinipigilan ng mga oil companies na tuloy-tuloy na mangolekta ng mas malaking kita dahil lamang dito sa pagtaas ng presyo, hindi pa rin talaga mararamdaman ng gobyerno ang tulong ng taong bayan, ang tulong ng gobyerno o yung interference ng gobyerno para nga maibsan itong patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Opo. So, ibig sabihin, ang pumaldo na naman ngayon pagdating sa pagtaas ng presyo ng langis ay itong si Bangag gobyernong Marcos dahil nadodoble yung collection sa tax. So yung kawawa tayong mga consumer dahil mahal nga ho ang presyo ng langis. So ito na po yung nangyayari ngayon. So nagigisa po tayo sa sarili nating mantika. Pero sabi kasi ng Department of Energy ay pilitin di umano nila na makakuha po ng langis dito sa bansang Russia. Ang taas din ng pride ng mga animal, no? Bakit po ay sa bansang Russia, meron naman po tayong China, kapitbahay, pwede po tayong humirit dyan or sa Brunei. Ito, pakinggan natin, dagdag na sinasabi ni Atty. Harry Roque.
dyan. Ano yung rekomendasyon o suggestion po ninyo, attorney, na magandang pagkukunan po natin ng supply ng langis sa ating bansa? Well, nung ako po ay spokesperson, sinimulan ko na po yan. Nung unang sumipa ang presyo ng gasolina dahil nung unang nagputukan nung panahon ni Tatay Digong, sinimulan na namin ng proseso para nga mag-angkat sa mga non-traditional sources kagaya ng Russia. Pero hindi yan pinagpatuloy ng Marcos administration at ang dahilan daw ay natatakot sila doon sa sanctions na inimpose ng Amerika laban sa mga bumibili ng Russian oil, no? Pero nung panahon talaga ni Tatay Digong, wala siyang pakialam dyan. Basta ang importante kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply, meron tayong makukunan. At ngayon pa lamang nagsisimula ang Marcos administration na nakikipag-usap sa Russia para mag-angkat, no? Samantalang alam naman natin na nasimula na yung proseso na yan panahon pa ni Tatay Digong, no? So, too late, the hero, dahil hindi ko alam ngayon kung kaya pa tayong bigyan ng Russia ngayon ng langis, no? Dahil alam naman natin na habang nagpuputukan sa gitnang silangan, halos lahat ng mga bansa sa daigdig ay tumatakbo ngayon sa Russia para sa supply ng langis. Naunahan na po tayo ng Vietnam eh. Ang Vietnam, meron na pong kasunduan sa pagitan po ng Russia at patungkol po sa langis. Maganda pala talaga yung direksyon ni former President Duterte na makipagkaibigan ng todo sa Russia at China. Dahil pag nagkaroon ng digmaan sa Middle East, meron kang other option na pagkukunan ng langis. Ito po yung Russia. Pero hindi daw Attorney Harry Roque nakaranas ng crisis ang Pilipinas patungkol sa langis. Yan ang sabi po ni Kririring. Pakinggan nga ho natin yung sinabi ni Kririring na wala daw wala daw crisis sa langis. At hindi na daw nakaranas ng crisis ang Pilipinas. Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Di ko maintindihan, no? Sabi, wala daw crisis sa langis ang Pilipinas, di daw tayo nakaranas. Meron daw price disruption dahil po sa dahil po sa crisis sa langis sa Middle East. Putang inang hayop na to. Sasko, pulboron pa. Kaya nagkaroon po ng economic crisis sa langis dahil sa crisis sa langis. Wala kang supply, walang supply ng langis ang Pilipinas. Kaya wag mong lukuhin ang taong bayan. Unang-una, hindi naman po magtataas ng presyo ng langis kung walang crisis sa supply ng langis. Ang tawag po kasi doon ay law of supply and demand, no? Kung wala kang supply, mataas ang demand, talagang magtataas ng presyo. Bakit nakaranas po tayo ng pagtaas ng presyo? Dahil nagkaroon po tayo ng crisis sa langis, wala pong demand. Wala pong demand, wala pong supply, maraming demand. Yan ang sinasabi, law of supply and demand. Kaya wag po kayong magpaloko dito kay Claire Castro na niluloko na naman ng taong bayan na wala daw wala daw krisis sa langis ang ating bansa. Nagkakaroon nga po ng krisis sa langis eh. Hirap na nga ho kayo maghanap ng langis kung saan eh. Sabi nyo makipagkausap kayo sa Russia, merong krisis sa langis dahil wala kang pinagkukunan na langis. Matigil lang siguro ang krisis sa langis kung matigil na rin ang digmaan dahil may pagkukunan po tayo. So ngayon, dahil walang napagkunan ng langis, ang resulta, walang supply, mataas ang demand, kaya magtataas talaga ang presyo. Ganun po ang nangyayari sa atin ngayon. So nakaranas po tayo ngayon ng krisis sa langis. Mantakin mo ha, tama yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Ang bansang Pilipinas po ang pinakamataas na po ngayon ng presyo ng langis. Tingnan mo, I think sa Southeast Asia po ito ha. Hindi lang siguro sa Southeast Asia. Narito po yung presyohan ng buong, hindi lang Southeast Asia. Buong Asia po ito ha. Tingnan mo ha. Ang Pilipinas from 54.89 ng presyo ng langis, nagiging 108 to 129 pesos ang litro ng langis. Ang tingnan mo yung Laos, 52. Naging 69 lang sila ngayon.
Yung presyo nila na 69, yun din yung presyo natin nakaraan na hindi pa nagkaroon ng digmaan. Thailand, from 48, nagiging 70. So mga 20 nga lang po ng increase. Vietnam, 42, 57 lang. Naging 57 lang. Ito lang yung presyo natin noon nung hindi po nagkaroon pa ng digmaan sa Middle East. Cambodia, mantakin mo yung Cambodia, mahirap na bansa, 85 po na dati yung presyo ng langis sa kanila, pero ngayon ay 98.29 lang, konti lang yung increase. Singapore, 110.40, ngayon 142. Mas mataas wala na Singapore. Malaysia, from 28, nagiging 40. Grabe, hayahayang Malaysia kamura ng langis, 40 pesos lang. Indonesia, 51, nagiging 55 lang. India, 61, naging 82 lang. Japan, 62, naging 86 lang. South Korea, 68, naging 91 lang. So pag tiningnan mo, tayo po dito sa kapitbahay natin, tayong isa sa pinakamataas na presyo ng langis na tumataas po ng ilang percent, 97%. Kung ang Singapore ay tinaas ay 29% at ang Malaysia 45%, pero mura pa rin ang langis sa kanila. Sa atin po ay 97%. Almost 100% ang itinaas po ng presyuhan ng langis sa bansang Pilipinas. Tapos sasabihin ni Claire Castro, wala daw krisis sa langis. Putang ina, pinagluluko tayo ng mga animal? No? Pinagluluko tayo ni Bongbong Marcos, ni Claire Castro. Kaya nga sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, ayan, oh. Ang boko dito walang laman, parang ulo ni BBM. Tangina. Biruin mo, may sako na. Ang sasabihin ay, anong gagawin natin? Kasi nga wala siyang alam. Yan po yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinipilit lang niloloko ang taong bayan. Pinipilit lang binubudol yung maliwanag dyan. Ang mga Pilipino ngayon, hindi naman basta-basta magpabudol. Nadala naman yung 20 pesos per kilong bugas, di ba? Sa makatwid, itong gobyernong ito ay walang kwenta. Panatan mo, Atty. Guanzon. Sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Normal na normal. Siya lang ang abnormal. Aray ko. Abnormal talaga. Pumaldo, no? Ginawa nilang pangkabuhayan yung ngayon, yung krisis sa ekonomiya. Emergency power. So paglabas ng emergency power, lahat na lang gusto nilang gawin, kaya nilang gawin. Magbinta po sila ng mga ari-arian, property ng gobyerno. Anlinakaw sila ngayon. Unli to the max. Walang laman utak, attorney, nagtuturo nga ng nandun na failing teacher. Sabi na Atty. Rowena Guanzon, ining search mo, is President Bongbong Marcos a college graduate? Ano ba talaga? Hindi talaga college graduate yan si Bongbong Marcos? Ano bang tinapos yan? Bachelor of Polvoron? Major in Singhot? Kaya ang mga Pilipino walang amor na. No? Itong si Bongbong Marcos, kamakailan po, ay binabash po ito sa social media. Dahil po hindi nakaisip po sila ng repatriation, immediate repatriation at chartered plane para po iligtas ang mga OFW dyan sa nangyayaring digmaan sa Middle East. Lalo pong uminit po ang pagbati ko sa kanya at pag-criticize na imbis magpadala ng chartered plane doon sa Middle East, ay pumunta ng Amerika sa UN at sumakay sa private plane, chartered private plane, dalawa pa. Dito po sila lalong binatikos ng mga Pilipino at lalo ng mga OFW. At yung asawa niya ay nagpa-party-party pa sa Malacanang. Pero yung mga OFW,
sa ibang bansa ay humihingi ng tulong. Meron nga po sa Bahrain, di ba? Merong OFW. Pumunta doon sa embahada sa Bahrain. Taba po, tinaboy lang ng mga opisyal doon ng embahada at sinabi, umuwi kayo, wala pong budget. Walang pondo. Yan po ang sabi ng Maynila. At na bago po, nangyari na naman doon, pag-uwi nila ni Lisa galing sa New York, ay nagparty-party na naman si Lisa sa isang hotel sa Makati. Lalo po silang binabatikos. At lalo pong nagalit ang mga OFW. Kunyari, meron po silang pinapauwing mga OFW, repatriation. Si Bongbong Marcos hindi po sinalubong yung mga OFW. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Aba, nandun sa Mount Kamuning. Pinagmalaki niya na meron daw siyang ginawang footbridge at alisin na daw yung Mount Kamuning. So dito pa lang makikita mo, wala ho talagang puso si Bongbong Marcos, no, para sa mga OFW. Kaya naman hindi po nakapagtataka na malamig talaga ang pagtanggap ng mga OFW kay Bongbong Marcos. Kanina po kasi merong nakauwi, no, na OFW, mga OFW, nagpadala ng chartered plane si Bangag, nahiya na siguro. O di ba, kaya naman pala magpadala ng chartered plane, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero bakit? Cholit the hero, sabi ni Atty. Harry Roque at ni VMR. Itong ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya ang resulta, dinidma po siya ng mga OFW, hindi man lang kinamayan. Siyempre, presidente po yan, di ba? Ng bansa. Presidente ng bansa. Tapos ang mga OFW, tinuturong, sabi mo, bayani. Bayani ng buhay na bayani. Pero itong mga to, sinalubong mo, para silang nakakita ng multong presidente. Panoorin natin po ang bidyong ito. Baka sasabihin na naman fake news. Hindi po yan fake news. Kinuha ko po yan mismo sa mga mainstream media. O, nandyan si Bongbong. Pumasok po sa dyan. Dahil may dumating na mga OFW, sasalubungin siya. Sasalubungin niya. Pero ang resulta, kumaway sa hangin. Ayan na si Bongbong. Dumaan. Okay. Ayan, kumaway mga OFW na sa kanan, kumaway sa hangin. Tingnan mo. OFW po yung nakaupo dyan, ganun lang siya. Di ba, yayapusin siya dyan, mga mahal na Pangulo, mahal ang bigas, mahal ang langis, mahal lahat. Pero hindi nangyari po yan, ha? Dumaan lang siya. Ayan, dumaan siya dyan. Kitang-kita mo. May kumaway isa. Pero wala talaga. Parang hindi Pangulo yung dumaan. Siguro kung may dumaan dyan na political vlogger, mga DDS, baka mas pagkakaguluhan pa ang mga DDS vlogger dyan eh. Kumpara kay Bangag, anak ng kagwang presidente. Presidente ba yan? Walang amor. Malamig na malamig. No? Kaway sa hangin. Anong kinawayan mo dyan? Tarpaulin? Palagay ko naramdaman talaga ng OFW yung kawalang hiyaan ng gobyernong ito para ho sa akin. Wala. Hindi mo maitatago yung inyong naramdaman na galit ho sa isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na wala namang nagawa, kundi puro ngiwi. Ito, panoorin natin tuloy. Kumusta kunyari sa dyan, mag-abang sa mga OFW. Ayan na, may dalawa, no? May dalawa, isa, parang kunting tama lang sa kamay. Pero anak ng kagwang, siyempre presidente ka no? Ang presidente ka, ay kailangan yapusin ka. Pero dinaanan ka lang Hindi ka malang kinumusta dyan, ni ate. Nakasombrero pa sila ng OWA, pero wala. Hindi sila proud na sumalubong sa kanila si Bangag. Wala, dinaanan lang talaga.
Oh, may isang kumaway. Pero pag ganun, hindi rin inapiran ni Bungit, no? Kanina kumaway siya, pero walang amor yung isa. Ngayon merong isang tao, pag chance na sana makatama, maka-score man lang, putang ina, hindi rin niya inapiran. O ngayon yung mga sumusunod, hindi nila kinamayan. Tang ina, ngawi ka, ganun palang gusto mo. O, tuloy natin, oh. Ayan, oh. Diyos ko, Ginoo. Presidente ba yan? Nasaan si Bungit? Putang ina. Wala. Asin. Oh. Oh, sa kumakaway. Puta, nasa loob na ng bus yung mga OFW. Saka kumaway na naman si Bangag. Wala. Walang kaamor-amor. Yan ang maliwanag. Galit ang mga yan kay Bangag. Paano hindi magagalit? Oh, sus ko, Ginoo. Wala man lang parang, alam mo yung mga garland ba tawag dyan? Yung may sinasabit, no, mga bulaklak. Bibigyan mo ng bouquet na bulaklak. Yung mga babae, yung lalaki, sabitan mo ng... Alam mo yung recognition ba? Na nandyan ka, sumalubong ka man lang, dapat ginawang special mo na ang pagsalubong sa mga yan. So, ngayon, kita mo, hindi ka mahal ng maraming Pilipino. Mga OFW, Bong. Kaya kailangan mo na bong mag-resign, animal. No? Ayan, Bong, napala. O, tingnan mo. O. Yan yung patunay na yung mga OFW galit na kay BBM. Malayong malayo po sa mga Duterte, kay Tatay Digong yan. Wala na, niyapos na. Yakap to the max. Mahal na Tatay Digong, sasabihin na, Tatay Digong, iyak ka talaga, no? Kahit si Mayor Baste, Inday Sara dyan, makita ng mga OFW, utang na, sinalubong mo OFW, nilatagan mo ng red carpet dyan. Nilagyan mo rin ng mga bulaklak sa mga gilid-gilid. Kasi kayo, pupunta kayo sa ibang bansa, papunta, pauwi. Putang na yung eroplano, nilalagyan nyo ng mga bulaklak sa gilid-gilid, may red carpet pa kayong mga animal na kayo. Oh, dapat ito yung ginawa mo sa mga OFW. Nilagyan mo ng red carpet. Nilagyan mo ng bulaklak. Binigyan mo ng regalo. Pagsalubong, kasi nga sinalubong mo, bayani. Hindi naman po yan mga ordinaryong Pilipino yung sinalubong mo. Yan ay katuwang mo para sa paglago ng ating ekonomiya. Sa mga OFW na lang ho kayo kumakapit eh. Kasi walang direct foreign investors. Diba? Wala man mga foreign investors sa atin. Bagsak ang ekonomiya. Wala kayong naisip na solusyon paano maibsan ng kahirapan. Ito ay pinagmalaki nyo yung OFW kasi totoo naman ho talaga. Ang OFW talaga, ang isa sa pinakamalaking ambag. Parang siya na lang po ang pumuposte mga OFW sa ekonomiya under Marcos admin. Pero ito lang ho ang ginawa mong pagsalubong. Tama lang din naman na dinididma ka lang ng mga OFW dahil hindi ka karespeto-respetong Pangulo. Siguro kung nilagyan mo dyan ng mga parang engranding party kagaya sa mga sa Singapore, puta sa Singapore, hindi nga ho mga workers yung nandun. Mga tourist nga ho, galing ng Middle East. Pag uwi sa kanilang bansa, sinasabitan ng mga parangal, mga bulaklak, may mga red carpet pa. Pero ito mga OFW, tinuringan po nating bayani, ano po yung offer ng gobyernong ito? Siguro sa isip-isip ng mga OFW, ang kapal ng mukha mo, na-repatriate kami dito. Baka nga, hindi pa gastos ng Pilipinas yan eh. May bayad pa ang mga yan. Sumakay sila sa chartered plane na yan, malamang sa malamang, pinagbayad pa sila dyan ng ticket. Hindi natin alam, no? Kasi po pwedeng ganun eh. Pinagbayad ka ng ticket, mura nga lang. Kalahati sa'yo, kalahati sa OFW. Baka nga. Sana po mayroong mga OFW na lumabas na sasabihin, gastos namin yan, hindi gastos ng gobyerno, pinagbayad kami. Kasi sabi nga ho ni Atty. Guanzon, meron daw talagang mga OFW na pinagbayad, gastos nila yung pag-uwi nila sa Pilipinas. Tapos pagdating pa dito, ano po ang offer ng gobyerno kasi nalubong mo eh. Bibigyan mo ba ng pangkabuhayan? Bibigyan mo ba ng kalahating milyon? Oh. Yung mga anak nila na pinag-aral nila, pag-aralin ba ng gobyerno sa magandang eskwelahan, universidad sa ating bansa?
Yan yung question dyan. Kaya siguro, putang ina itong Pangulo na to, sumalubong ka pa, wala ka namang may ambag sa amin. Wala ka namang tamang plano sa amin. Wala ka namang programa para sa aming mga OFW. Kaya tama lang ho din, mga kaibigan ko, si Mangutan din yan, ninyo itong si Bangag. Wala rin namang kwenta. Maiyak na naman kayo, mga bubunistang tangalista dito. Sasabihin na naman ninyo, didiis kasi yung mga OFW. O baka naman, magpalabas na naman kayo ng mga drama-drama ng mga bayaran ninyo na, oh, ito, bigyan kita ng 20,000. Kunyari ha, iyak na iyak ka. Oh, yakap ka kay Bongbong Marcos. Yan, legit po yung video na yan. Hindi po AI yan. Yan ay kumakalat po ngayon sa mainstream media. Maliwanag po na si BBM ay sinusuka ng mga OFW. Ako sa Junior, mag-resign ka na lang. Malayo sa mga Duterte. Kung kay Tatay Digong, Isus ko, Ginoo. Ang mga OFW di magkamayaw. Pag ito yon BBM, ang presidente BBM, oh. Ito, oo. Ayan, oh. Ayan yung presidente. Sus ko, Ginoo. Oh, sa bintana pa lang yan. Sa bintana pa lang yan, Yor. Kaya na, grabe. Sa Hong Kong yan. Ang layo lang. Grabe talaga. Silip lang yan si Tatay Digong. Layo. No? Yan yung presidente, Nyor. Dip. Wala na, hindi na presidente dyan si Tatay Digong. Hong Kong yan. Pag uwi ni Tatay Digong, kinidnap ng buang, no? Yan yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan yung tatay. Ramdaman mo yung pagmamahal ng mga OFW sa mga Duterte. Malayo kay Bongbong Marcos. Kahit nga kay Mayor Basti, walang sinabi yan eh. Tingnan mo si Mayor Basti, sa Milan, Italy, pinagkakaguluhan. Hindi presidente ha, Mayor lang ho ito. Pero tingnan mo na, pinagkakaguluhan. Panoorin natin. Tingnan mo, Mayor Basti, oh. Ayan, oh. Oh. Basta. Pinagkakaguluhan ng mga OFW sa Milan. Ayan, oh. Di magkamayaw. Lalo na si Inday Sara. Kasi ang mga Duterte, yan po ang totoong nagmamahal sa mga OFW. Nagmamahal sa bayan. Kaya naman itong mga to, pag nakita ng mga OFW, talagang pinagkakaguluhan. Pero si Bongbong Marcos, alam ng mga Pilipino na walang kwentang Pangulo ho ito. Lalo na po mga kapatid nating mga Muslim. Di ba ho? Talagang galit na galit ang mga kapatid natin Muslim daan kay Bongbong Marcos. O ngayon, swerte naman ng mga OFW ngayon dahil weak si BBM. Kaya nagiging weak ang piso. O ito, naitala na naman ang pinakabagsak na palitan ng piso kontra dolyar under Marcos admin. Narito po. Oh. My God. Weakest piso value in history. Sa kanyan, only Marcos admin, 60.30. Goods po ito sa mga OFW dahil malaki ang palitan ng piso kontra dolyar. So dito na naman tayo sa remittances. Baka hindi na naman po ito ma-appreciate ni Bangag, no? Ito mga OFW, pag nagpadala yan ng remittance sa mga mahal nila sa buhay, nakakatulong dahil maraming pumapasok na dolyaris sa ating bansa. Kaya malaki po talagang ambag ng OFW remittances. Pero sa pagtaas din naman ng piso kontra dolyar, ang palitan, tataas din po ang mga basic commodities. Kaya yung mga mahal ninyo sa buhay sa Pilipinas, yung padala ho ninyo, kulang lang din ho. Magmamahal po lahat ng mga bilihin eh. Hindi naman po lahat ng pamilya, may pamilyang OFW, pero magkano lang din po yung pinapadala. Pero yung presyo ng bilihin, mahal, lalo na po lang is. I think mga 70 to 80% ng ating kinakain, no? Mga goods, ay imported. Pag sinabi mong imported, ay galing po yan sa ibang bansa. At binibili po natin yung produktong iyan ay sa pamamagitan ng pagbili ng dolyar. Kung yung isang dolyar ay 60.30, anak ng kamuti, gapang tayo dito.
So mahal ang bilihin, bagsak ang ekonomiya. Hindi na po ito nakakatuwa, itong mataas, no, ng palitan ng peso kontra dolyar. Marami pong iiyak dito ng mga Pilipino. Maraming makaramdam ng kagutuman. Meron na nga pong naiulat na gasoline station, mantakin mo ha, I think Batangas yata, gasoline station, hinold up, no, ng mga kawatan. Dahil sa kahirapan na po. Magdo-domino effects na po ito. Kaya dapat nga talaga itong gobyernong ito, sa totoo lang, hindi na po kaya nila kung paano solusyonan yung economic crisis sa ating bansa. Dinidinay na nga ho nila eh. Wala daw crisis kahit meron eh. Kaya pakinggan po natin yung kapatid nating mga Muslim na pinagkumpara niya si Tatay Digong at si Bongbong Marcos. Malayong malayo daw talaga si Bongbong Marcos kay Tatay Digong. Narito po, pakinggan natin. No? Tulungan Maguindanao, no? Sa akin lang pong opinion at sa aking karanasan, simulat sa po ng administrasyong Duterte talaga, doon natin natikman ang kapayapaan, katahimikan, walang kaguluhan, at doon pa naresolba lahat ng pagbabangayan ng mga rido. Doon natin natikman dahil si Tatay Digong kasi siya talaga isang model at idolo ng lahat dahil hindi lang sa salita kundi sa gawa. Nang pangako niya ay hindi lang sa bunganga lumalabas, kundi sa gawa. Isa na dito yung drugs. Dahil yan ang pinakamalaking problema natin dito kahit saan sa buong mundo. Yan lang man ang pinakamahirap kaya hindi magkasundo-sundo lahat. Dahil may sariling interes at yung iba talaga is para paninira. Pero sa kanyang ginawa, wala siyang lahat-lahat pantay-pantay. Tama talaga yung mga kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao. Malaki po talaga ang nagawa ni Tatay Digong dyan. Lalo na yung Bangsamoro, Bisiklo. Si data kay Tatay Digong pumasa yan eh. Kay Panot, hindi mapasa-pasa. Pero pagdating kay Tatay Digong, pasado. Kaya malaking pasalamat. Hero si Tatay Digong ng mga Muslim eh. Talagang ganun ho eh. Itong si Bongbong Marcos, walang kwentang presidente ho talaga. Lahat na lang. Nakaranas tayo ng kahirapan. Banggitin mo na lahat ng kahirapan. Lahat naranasan natin under Marcos admin. Presyo ng bilihin, bigas. Tingnan mo yung bigas, 20 pesos daw ang kilo, anak ng kagwang ngayon, mag-70 na. Tangina, no? Talaga namang kawawa yung mga minimum wage earner, yung mga empleyado po na yung kita minimum lang. Anong mangyayari sa kanila? Mahal kuryente. Mahal ang tubig. Isus ko, Ginoo. Mahal na lahat. Langis, mahal na. Kaya pa kaya ng maraming Pilipino sa susunod na 2 taon na natira? Bongbong Marcos. Alam mo, Bong, kung meron kang utak lang si Bongbong, no? Mag-resign siya eh. Kasi kung ipagpatuloy pa niya yung 2 taon, kung ganito pa rin po ang mararanasan natin, abaho, kawawa naman po yung susunod na Pangulo. Kaya dapat ngayon palang ibigay mo na kasi hindi mo naman talaga kaya. Hindi mo alam kung paano solusyonan ang economic crisis sa ating bansa. Hindi pa nga mapakulong-kulong yung mga kurakot nagnakaw sa kaban ng bayan eh. Kung ano-ano na lang po ang hinahanap natin sa gobyernong ito, hanggang ngayon hindi pa rin nila may provide, hindi may paliwanag. Nasaan ba yung pira ng bayan? Kagaya po nito, hindi po nila pwede yan itanggi yung mga numerong iyan. Kasi, totoo po yan. Kagaya po yung 241 billion SAGAA, illegal insertion in national budget. Along taon yan, 2025. Saan to? Ipaliwanag to, di may paliwanag. Yung 117 million sa PDIC, hindi pa rin may paliwanag hanggang ngayon. 62 billion sa SSS funds, hindi pa rin may paliwanag. Bayaran daw natin yung inutang, yung ninakaw nila, anak ng kamudo. 500 billion sa flood control, hindi nga po 500 billion sa flood control. 1.9 billion, 1.9 trillion po yan. Sa flood control, mag 2 trillion po, hindi lang 500 billion.
PhilHealth Fund, 89 billion. Anak ng kagwang, nasan ba itong mga to? DBP, 62 billion. Nasan ba to? GSIS, 62.5 billion. Gold Reserve, 129 billion. 14, 370 billion. Small Town Lottery. Prize Fund, yung sa ano? Loto, halos araw-araw may nananalo ang animal. Di na natin mahanap yung numero na to. Nasa mga malita na ng mga buhaya. Dahil gusto nilang ma-impeach si Inday Sara, nagnakaw ng pera ng bayan. Mali-malitang pera, pinipremyo sa mga buhaya sa Kongreso. Wala naman nangyari sa mga impeachment nila. Dahil puro gawa-gawang akusasyon. Nakakalulang numero. Pero ang taong bayan, ni minsan, hindi man lang nagrarally at sumigaw nito. Kung may magrarally, hindi man lang sinusuportahan ng iilan. Ito po ang bagong Pilipinas. Bagsak ang ating ekonomiya. Makakabangon pa kaya tayo? Hindi. Para sa akin. Hanggat si Bongbong Marcos ang Pangulo, ay patuloy po na babagsak ang ekonomiya. Patuloy po nagagapang ang maraming Pilipino. Patuloy po mahihirapan ang mga OFW. Patuloy po magmahal ang langis. Magmahal ang mga bilihan. Pustahan tayo. Pagkatapos ng gyera, bababa pa kaya ang presyo ng langis? Bababa kaya sa dating presyong 55 ang presyo ng langis? O putang inaabot pa sa 200 yan. Yan ang tanong natin. Yan ang nakakatakot. Kasi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas weak. Uto-uto ng mga oligarkiya. Hindi ka man lang magalit na itigil nyo yung pag-increase. Magka-problema tayo dyan. Hindi po pwede papahirapan natin ang taong bayan. Wala siyang ganun. Kaya Tatay Digong may kasamang mura pa. Kaya mirisi ka, Bongbong Marcos, na dinidma ka ng mga OFW. Ganti yan ng mga inaapi mong mga OFW na sinabi mo magtipid tayo, magtipid ang mga OFW, pero kayo, waldas ng magwaldas sa kaba ng bayan, ang kakapal ng mukha ninyo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama
vlog mo may pag-asa.